Ito ko inanuwa. Uy, parang ito pa ba siya? Morning. Morning po, Kapitan. Nandito po kami ngayon para po sa isang interview po ng Santo Niño High School na tungkol po sa barangay ko na nais po namin sana yun yung mga sagot. So, nagkaroon na po ba ng kaso ang inyong barangay sa alak o droga? Marami. Number 3. Ano naman po ang mga halimbawa ng mga usap? Sa alak, siyempre, pag yung mga nalalating, yung away, nagkakaroon ng gulo. Pagdating naman, yung mga na-involved dyan, minsan nakapapaaway din, nanakaw, nakakagawa ng krimen. Ano ang maaaring sanhi at nagkaroon ng ganitong kaso sa inyong marami? Siguro sa barkadahan. Saka yung walang ibang mapaglibangan ng mga tao. Environment yung mga nakakasalamuhan nila. Sino ang karaniwang sabat sa kaso nito? Usually yung mga majority mga samba yung out of school youth. Mga walang trabaho. Ganyan. Kakalolo. Kung ang kabataan po ang karaniwang sangkot, sa paano paraanin yung boto, sinusunod na upang maiwasan ang pagwala ng Yung constant na pakikipag-ugnayan sa mga magulang. Pag may problema yung mga bata, pinapatawag namin yung magulang. Ganun lang. Saka yung awareness nila. Ito po yung huli namin katanungan. Sa ngayon po ba, ano po ang mga resolusyon sa inyong ginawa sa inyong barangay upang labanan ang krimen na may kinalaman sa droga? Yung number 1 sa droga lang ba? Alak po. Sa alak kasi ginawa namin, may ordinance kami sa mga videoke na hanggang 10 o'clock lang. Saka yung pag-inom sa mga public at saka yung mga lantad na lugar, open space. May ordinance kami rin, babawal namin. Sa drugs naman, common naman yun, nationwide naman yung resolution yan. Ina-adapt lang namin sa barangay, ano may resolution yan? Siyempre, anti-narcotic act ng gobyerno. Ganun lang. Parang vigilant, mga tao. Pag medyo may mga activities na activities yung mga kabataan, pinapasita na agad namin sa mga barangay. Thank you po sa mga hindi na po namin katanungan po. Ganun lang. Salamat po. Talagang yung pinaghandaan. Kukuhanan po ng pizza. Tayo. Sige tayo. Ay, hindi. Baba ko na. Baba ko pa kayo.